Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tayo kung magpaaral ho tayo, mga magulang kung nakikinig ho sa atin, mga nanay, yung mga magulang nagpapaaral ho ng kanilang mga anak na pinaaral ho natin sa mga kolehiyo para kumuha ho ng mga kurso tulad ho ng hotel and restaurant management. Sila ho'y nag-i-employ sa mga malalaking hotel, 5-star hotel or mga 4-star hotel. Kinukuha naman ho sila na parang OJT. At yung iba naman, yung mga nurses, alam niyo ho ba? Ito ho yung mga nurses na binabayaran lang ho ng 5,000 piso hanggang 7,000 piso kada buwan sa ito ho'y parang ang dating training period or work experience. Abay, whether ito ho'y nasa private or public hospital, ito ho kasi ng panahon ho to ng dilaw at may mga kongresista ho na may naglabas ho ng kanilang mga bills na dito sa parting to, tinitingnan ho nila yung mga pinagsasamantalahan. Exploitative ho yung dating ng mga sabihin na ho natin, exploitation pagdating ho roon sa mga newly graduate o di kaya yung mga nag-uumpisa pa lang o nagtitraining tulad ng mga nurses o di naman kaya yung mga nag-graduate na ho sa mga prestihiyosong university or universidad. Abay, pagkatapos ba naman mga bossing, kundi ba naman mga kolokoy din itong mga malalaking mga hotel na to? Ay, alam ko, marami dyan sa Rojas Boulevard. Magaganda pa ng mga hotel. Kumukuha ho sila ng mga graduate ho sa malalaking universidad. Pinagtatrabaho ho nila, pinag-uniforme ho nila, kapareho rin ng mga ordinary sa mga hotel, ito ho yung mga staff, pero alahong sweldo. Pag hindi ka ba naman mabuisit niyan, bakit ko ho nalaman mga boss? Yan ho mga tambayan ni Ben Tulfo. Mga 5-star hotel na kung minsan nag-weekend ho tayo riyan. Pagkatapos nakakausap ho natin, yun ho mga nagsiserve sa iyo. All the while, akala mo, talagang mga staff, only to find out pag nagbibigay ka ng tip, hindi ho sila pwedeng umano kasi sila ho yung mga estudyante pala. Pero kung trabaho kalabaw, nakaka-relate ho ba kayo mga magulang? Kayo ho napapaaral ang inyong mga anak. Pinaaral nyo, pinaghirapan nyo paaralin sa mga university or sa mga kolehiyo. Okay lang ho yung on-the-job training ho ng mga estudyante na sila ho'y nakikita ho kung anong nangyayari sa loob ng sinasabing tanggapan o institusyon na kung saan ang kurso ho nila, larangan ng pinasok nila, magbubukas na kalang isipan, magbibigay ho ng paghikayat or encouragement. Para doon ho sa pagkatapos nila, pagka-graduate na ho talaga, doon ho sila na maghahanap ng trabaho at sila'y gaganahan. Sulit naman ang papaaral ho ng magulang. Pero, ito hong mga problemang nakikita ho natin. May mga iba naman na pumapasok sa mga network. May mga iba naman pumapasok sa mga ospital, sa mga tanggapan. Depende kung anong negosyo ho yan, anong establishmento. Sila ho'y pumapasok dyan as trainee. Ang sa akin lang ho, kung tayo ho'y mga kumpanya, wag ho natin pagsamantalahan ho yung mga trainee. Wag ho natin pagsamantalahan yung mga OJT, on-the-job training, na ang binabayad lang ho natin grado. At pagkatapos, ang dating, pinagtatrabaho, daig pa yung empleyado. Wala namang sweldo, bagkus grado lang. Nakikita niyo ho ba? So, naintindihan niyo, nakaka-relate ho ba kayo? Whether sa mga hotel yan, sa mga hospital yan, sa mga malalaking establishmento, kahit na ho sa mga network. Ang akin lang ho mga boss, dahil ako ho'y isang magulang din, awa ng Diyos, wala namang nakaranas ng ganyan kasi kung hindi, susugurin ko yung putok sa buong establishmento na yan. Eto hong problema,
Pag meron ho tayo, ito ho, kung kayo ho'y mga managers, mga CEO, o di kaya sa inyong mga kumpanya, make sure na yung mga pumapasok na mga estudyante sa loob ng sinasabing establishmento o institusyon, mino-monitor ho kung paano sila tinitrain na hindi ho pinagsasamantalahan, hindi ho exploitation, bordering to exploitation. Kasi tanggap magte-train pagkatapos yung pala pinagsasamantalahan na natin pagkatapos yung mga empleyado kung anong departamentong nilagay mo dyan kung magpatrabaho daig pa yung parang akala mo sinisweldohan yung pobreng estudyante ang gusto lang naman ay grado hindi ho ba? Ngayon nakaka-relate ho ba kayo kung minsan doon ho may mga bordering of sabihin harassment and sexual harassment na nangyayari ho? Ayun hong aking sinasabi lamang kung tayo ho'y mga establishmento na tayo ho'y mga namumuno o di kaya executive o di kaya chief executive officer na be sure na wala hong nadidihado. Kasi nakakaabot ho sa amin. Tulad ho ng sinabi ko kanina, mga hotels, yung mga ospital, takin nyo, may mga mambabatas ho na naglabas niyo ho yan na kung maaari, sinisweldohan lang ho 5,000. 7,000. Kasi daw, training period para makakuha ng work experience sa sinasabing hospital, privado man, or sabihin na ho natin gobyerno o mga hotel. Eto, mga boss, ako nagtatrabaho ho, bilang nasa media practitioner, sometimes I'm a little conscious or sometimes curious, but I'm conscious. Sa amin ho kasi, pag pumasok ho sa amin sa bitagmedia.com, sa Bitag Media Unlimited Incorporated, we want to make sure na kung maaari, scrutinize each and every OJT para magamit ho sila at maturuan ho sila, magabayan ho sila, mabigyan ho sila ng sinasabing panghihikayat, encouragement, and then yung training so they can have, more or less pagpasok ko pagkatapos rin ng graduate, malaking chance nila makapasok kasi sinabi, nag-train yan eh. Dito kayo nag-train yan sa ganitong kumpanya. Yung mga malalaki dyan. Hindi na ako magbabanggit. Yung mga malalaki dyan. Unfiltered na ho ang aking sasabihin. Ben Tulfo Unfiltered. Yung mga malalaking mga network. Siguraduhin ninyo na ang mga pinapasok natin, na mga pumapasok ng mga OJT, hindi natin ginagawa mga katulong. Parang normally ganyan lang ho Mabuti sana kung ginagawa mong katulong, sulit naman, nasisiyahan naman yung pobreng bata. Pero normally, hindi ho para magtimpla ng kape nyo, hindi ho para bumili ng load ninyo, hindi ho bumili kung ano-ano mga pinagbibili ninyo, mga putok sa buho kayo Kaya ako ho'y nagsasalita ng ganire kasi kung minsan, yung iba sa kagustuhan makakuha ng grade, ay sus Maria Josep, paano kung yung manyakol, yung kung sa departamento siya nag-train, paano yung mga manyakol na mga personalities sa malalaking network na pag nagtitraining, gina-girlfriend, nabubuntisan pa, mga putok sa buho. Eto, ina-expose ko kayo, unfiltered. Paano yung mga veterano na dyan? Veterano na sa, kumbaga, luwa ng inyong mga mata. Ang gagaspang na ng mga balat ninyo. Tapos, makukunat kayo, mga nget pa naman kayo. Pagkatapos, kung akala ninyo, para kayo mga gwapo, mag-girlfriend kayo sa 7, 18, nga putok sa buhong pendeho kayo. Sige nga. Maganda, nagkakaliwanagan tayo rito at nagsasalita si Ben Tulfo. No exploitation pagdating ho doon sa sinasabing anumang industriya, whether sa media man yan, lalo-lalo na pag pinag-uusapan yung mga on-the-job training, ganun din mga ospital, ganun din ho yung mga sinasabing hotel, and many other kahit na ho yung mga kumpanya nagtatanggap po ng OJT kung ano man kurso na kinuha ng ating anak, maganda ho siguro kung kayo magulang nakikinig ho kayo sa dito ho kay Ben Tulfo, unfiltered ho yung aking mga sinasabi, unfiltered. Mas maganda ho yung nalalaman ho ninyo na hindi ho na pagsasamantala yung mga anak ho natin. Malinaw ho yan.